Amen. And dito po sa First Chronicles chapter number 13. And pasensya niyo na po kung medyo pause yung boses ko. Hindi ako masyado makakasigaw this time. Medyo masama po yung lagay ng boses. So, feeling ko nag-catch up na yung pagod sa akin. But anyways, nandiyan pa rin po kayo. And hindi naman po na mauudot yung minsan na nga lang once a month nating pagsasama dito po sa Cavite. And ang title po ng sermon ko para sa inyo ngayong araw po ito is called Uzzah was struck dead. So pag-usapan po natin yung character po ni Uzzah. Sapagkat nung una po, or bago pa lang po ako nagbabasa ng Bible, isa po to sa mga medyo hindi ko kayang ipaliwanag or it was caught me by surprise yung character po ni Uzzah na bigla siyang pinatay ng Diyos ora mismo. So hindi man to kumbaga isolated case kasi yung Bible nagtatala siya ng mga tao na suddenly bigla na lang namamatay out of nowhere and sinasabi ng Bible na pinatay sila ng Diyos right off the bat. Pero isa po to sa mga kwento na parang nag-stuck sa akin at tinatanong ko, bakit sa ganung kasimpleng bagay na kasi for example, if you're going to look at the Bible, si King Herod sa the book of Acts, namatay siya dahil masyado siyang mayabang at sinabi niya sa sarili niya na hindi na ang pagpipreach ko or pag-orate ko is parang ang Diyos yung nagsasalita. So parang bilang tao, kino-compare niya yung sarili niya sa Diyos. So kung ako rin naman talaga ang Diyos, 'di ba? Parang ganun pala. So ganun, right? So sa isang pitik lang or sa isang iglap lang, namatay si King Herod. So that is to me a little bit, that makes sense to me kumbaga. And for example, sina Ananias at si Sapphira sa Bible, sa Book of Acts din, right? Nung sila ay nagsinungaling sa banal na spirito regarding that offering, no, nung binenta nila yung kanilang bahay tapos hindi naman nila binigay lahat sa church, pero sinabi nila na binigay nila lahat sa church. To me, that makes sense. Okay? Naiintindihan ko kung bakit kailangan gawin ng Diyos yun. Pero yung kay Uzzah, medyo weird yung kwento in a sense that kasi if you're going to look at it, parang nagmamagandang loob pa nga si Uzzah. Kasi nung binasa natin yung kwento, look at verse number 9, First Chronicles chapter 13 verse 9, sabi po doon, and they went, and when they came into the threshing floor of Chidon, Uzzah put forth his hand to hold the ark, for the oxen stumbled. So ang sinasabi ng Bible dito is the fact na nung inilalabas na yung Ark of God ng tropa or ng mga sundalo ni David, ito si Uzzah, okay, yung cart na nagdadala doon sa Ark of the Covenant, nagtumble siya. Ibig sabihin natisod. So ang mangyayari supposedly is babagsak yung Ark of the Covenant and si Uzzah nagmagandang loob siya na parang pigilan sana yon. At the process, nahawakan niya yung Ark of the Covenant at bigla siyang pinatay ng Diyos. Now, yung kwento po na yan, kaya po natin binasa sa First Chronicles chapter 13 is because of the fact na medyo sobrang, dalawa po kasing account yung makikita po natin sa Bible. And ang main verse po or chapter or passage na pag-usapan po natin ngayon is 2 Samuel chapter 6. Now, go if you would to 2 Samuel chapter 6. Second Samuel chapter 6. And kaya po natin gagawin ito is because of the fact na binasa natin yung buong kwento sa First Chronicles chapter 13. Pero may mga iba pang mga details na ibinigay sa First Samuel chapter 6. Basahin po natin ulit in verse number 1. Sabi po doon, again, David gathered together all the chosen men of Israel, 30,000. And David arose and went with all the people that were with him from Bailey of Judah to bring up from thence the ark of God, whose name is called by the name of the Lord of hosts, that dwelleth between the cherubims. And they set the ark of God upon a new cart. Pansinin niyo po yung sinasabi po dito ha, na if you can underline it in your Bible, yung new cart, doon niyo po siya, underline niyo po yung new cart, kasi importante po yan sa pag-usapan po natin today. And brought it out of the house of Abinadab that was in Gibeah. So, ito po Ark of the Covenant po ng Diyos or yung Ark of God, wala po siya actually sa tabernacle.
Okay, wala siya at this point in time sa history ng bayan ng Israel, yung Ark of God, wala po siya sa tabernacle of the children of Israel, which is supposedly, mamaya titingnan natin, which is supposedly na dapat yun yung right place ng Ark of the Covenant. Okay? Nasaan siya? Nasa bahay siya ng isang Abinadab. And yung Abinadab po, pag binasa niyo po yan po yung tatay ni Uzzah. Okay? That was in Gibeah, and Uzzah and Ahio, the sons of Abinadab, yun po yun, yung anak, kaya po natin nalaman si Abinadab ay tatay ni Uzzah, drave the new cart. So, ang nangyari, ang sistema, para mailabas yung Ark of the Covenant, ginawa nila, nilagay nila ito sa bagong cart, okay? And, ang nag-drive po nung cart ay si Uzzah at saka si Ahio. Ngayon, ang point na gusto ko muna maunawaan po natin dito ay isa po itong babala para po sa atin na gumawa ng isang bagong bagay. Okay? Now, napunta po kayo ng Exodus chapter 25. Exodus chapter 25. Na gusto ko lang po maging maunawaan po natin to. Hindi po ako against sa innovation or hindi po ako against sa paggamit ng technology, so to speak. Kasi ako po mismo ay teacher ng computer. Ako po ay college instructor at ang tinuturo ko po ay computer engineering. So, hindi po ako totally against sa paggamit ng mga makabagong paraan okay, sa paggawa natin sa buhay natin. Okay? What I'm saying is, obviously, may mga naiimbentong bagay wherein na ito ay mapapadali natin yung paggawa ng mga bagay-bagay or things like that. Pero hindi rin po ako naniniwala, let me just put it this way. Naniniwala po ako na ang paggamit po ng teknolohiya or mga bagong bagay na ganito, dapat po nilalagay natin sa tamang lugar. Okay? May mga bagay po kasi na mas maganda ng luma siya. Okay? If you would agree to that. Okay? Or kung maunawaan po natin, may mga bagay na hindi na natin kailangan pang i-innovate or baguhin. Kumbaga sabi nga nila, if it ain't broke, don't fix it. Okay? Kung hindi naman sira totally at wala namang ikakaganda, okay, hindi mo na siya kailangan pang baguhin. Okay? So, hindi ko po sinasabi na lahat na lang ng mali or lahat na lang ng bago ay mali. Okay, ang pinapakita ko lang po sa inyo is the fact na minsan may mga ginagawa po tayo na bagong pamamaraan na akala natin mas maganda, na akala natin mas okay, pero yung pala, hindi pala siya dapat ganon. Katulad po ito sa kwento po ni Uzzah. Bakit? Kasi ang ginawa po ni na David, gumawa po sila ng bagong pamamaraan kung paano po dapat bitbitin yung Ark of the Covenant. Pansinin niyo yung kwento, sabi nila doon, gumamit sila ng kariton. They made a new cart. Okay? Pero ang question, yung ba talaga yung purpose ng Ark? Tingnan natin sa Exodus chapter 25, tingnan niyo po yung verse 10. Sabi po doon, ito po yung commandment ng Diyos kay Moses. Okay? Now, another disclaimer, gusto ko lang po maunawaan po ninyo habang binabasa po natin to, that yes, the Bible gave a very great detail kung ano po ang magiging itsura nitong object na to, okay? Pero even if it has a lot of great details, hindi po siya sapat, hindi siya enough para magkaroon po tayo ng accurate picture sa panahon po natin ngayon. Okay, kasi baka mamaya mag-subscribe kayo doon sa mga napapanood nyo sa YouTube na ito yung simulation ng Ark of the Covenant at ito yung itsura ng Ark ni Noah, ganyan, okay? Ako po personally, hindi po ako naniniwala na possible po nating ma-reinvent, okay, yung mga itsura po ng mga bagay-bagay na to accurately kung ano man yung nakita nila 2,000 or 4,000 years ago. Okay, alam niyo kung bakit? Kasi sabi ng Bible, specifically itong Ark of the Covenant, wala po siya sa passage na babasahin natin, pero pag binasa niyo yung Book of Exodus, ang sabi doon, binigay itong mga detail kay Moses na katulad ng detail sa langit. Okay, pero may mga details dito, nung sinulat ni Moses, yung nasa Exodus, hindi siya accurately na basta-basta nating makikita. Okay, now, pero accurately to the point na kaya natin siyang sundin. That's what I'm saying, okay? Tingnan natin yung Exodus 25 verse 10. Sabi po doon kay Moses, and they shall make an ark of shittim wood. 2 cubits and a half shall be the length thereof, and a cubit and a half the breadth thereof,
and a cubit and a half the height thereof. So sabi ng Bible, nagagawa ka Moses ng arko, pero hindi siya malaking arko na kasing laki ng Noah's Ark. Sabi niya, gagawa ka lang ng arko, 2 cubits and a half ang haba, 2 cubits and a half ang tangkad, and 1 and a half cubit ang tangkad, and a half and a cubit yung breadth or yung lapad. Okay? Sabi niya doon, verse 11, and thou shalt overlay it with pure gold, within and without shalt thou overlay it, and shalt make upon a crown of gold round about it. So sinasabi ng Bible na hindi siya pure gold. Okay? Yung Ark of the Covenant, kasi may narinig ako mga preachers sinasabi nila yung Ark of the Covenant daw pure gold. Number one, hindi po possible na maging pure gold yon, kasi kapag pure gold yon, malleable ang ginto. Okay? So ibig sabihin, kahit na meron kang bar of gold, hindi siya makakapag-support ng weight. Okay? So hindi mo siya pwedeng lagyan ng kung ano-ano man kung pure gold yan. Kaya sabi ng Bible, kailangan meron kang shittim wood na ipoporma mo, saka mo bubuhusan o overlayan mo ng ginto. So kahoy siya na kumbaga parang pininturahan or nilagyan ng layer ng ginto. Okay? Pero hindi siya pure gold. Okay? Verse 12. Sabi doon, and thou shalt cast 4 rings of gold for it, and put them in the 4 corners thereof, and 2 rings shall be on the one side of it, and 2 rings in the other side of it. So meron kang box, tapos sa gilid ng box na yun, meron siyang dalawang bilog. Okay? Yun po yung ring. Okay? And, verse 13, and thou shalt make staves. Brother Chris, ano yung staves? Stave is an older word for staff. So nakakita naman kayo siguro ng tungkod. Okay? So sinasabi ng Bible dito is gagawa kayo ng mga tungkod of shittim wood na lalagyan nyo din at pipinturahan nyo ng gold. Sabi doon, and overlay them with gold. Verse 13, and thou shalt put the staves into the rings by the side of the ark. So ipapasok nyo daw yung stave, yung tungkod, dun sa ring na nasa gilid nung box, nung ark. Okay? Bakit? That the ark may be borne with them. So sabi ng Bible na ang purpose or yung design nung Ark of the Covenant is para bitbitin siya. Kaya siya merong ring at meron siyang staves is para pag inangat mo siya, pwede mo siyang ipatong sa balikat mo. Kasi ang purpose is that you should bore the Ark of the Covenant. Okay? And by the way, Brother Chris, ano ang representation nito sa atin ngayon? Okay? Mamaya magbibigay tayo ng mga application dito. Pero one thing na pwede ninyong maisip or pwede ninyong i-apply sa buhay niyo dito, that ministry is a burden. Totoo po na ang ministry ay nakakapagod. At yun po yung pinipicture dito na kaya pag tinignan ninyo, yung Ark of the Covenant, kailangan siyang buhatin. Kasi ang pinipicture dito, ang ministry po, hindi po siya biro-biro. Ang ministry at ang paglilingkod sa Diyos, kailangan tinitake natin ng seryoso, pinagpapaguran natin kasi yun yung picture ng pagtatrabaho natin sa Diyos. And I think one of the most important things dito na pwede rin natin makita is pinapakita rito kung paano si Jesus Christ, binore niya yung mercy seat ng Diyos para sa ating mga kasalanan. Kasi yung priest that represents Jesus Christ. Okay? So nung binubore ng priest or binubuhat ng priest yung Ark of the Covenant, that represents to us, number 1, na ang ministry ay isang burden, and number 2, which is most important, na pinapakita nun kung paano binore or binuhat ni Jesus Christ yung mercy seat, yung awa na at habag ng Diyos para sa atin, para sa ating mga kasalanan. Verse 15, and the stave shall be in the rings of the ark, and they shall not be taken from it. So hindi maaalis dapat yung tungkod dun sa ring. So sa ibabaw ng ark, so yun po yung ark, nandun po yung tinatawag na mercy seat. Okay? Basahin po ulit tayo. So isa tong buong, isa tong buong furniture, kasi gawa sa kahoy. So ang ginagawa nila is meron siyang takip. Yung ark, mayroong takip. At yun po yung tinatawag natin na mercy seat. Tingnan niyo po yung verse 16. Sabi doon, and thou shalt put into the ark of the testimony, which I shall give thee, and thou shalt make a mercy seat of pure gold. So pansinin ninyo, pure gold yung mercy seat. Bakit? Kasi po siya ay uukitan. Okay? So, kumbaga, ito ay gold na gagawin, na merong representation, pero wala ka na kasing ipapatong doon. So, pwede na siya maging pure gold lang. Pansinin nyo itong sinasabi ng Bible dito.
2 cubits and a half shall be the length thereof, and a cubit and a half the breadth thereof. Di ba pansinin nyo kanina sinabi ko sa inyo, mahirap makagawa or hindi tayo possible na makagawa ng replica ng Ark of the Covenant with the mercy seat. Kasi pansinin nyo yung sinabi ng Bible. Ang binigay lang ng Bible is yung haba at saka yung lapad. Pero hindi niya binigay yung taas. Right? Ang binigay niya lang sa atin is yung detalye kung kung ikaw magsusukat, hindi mo siya magagawa kung gaano katangkad ba yung mercy seat. Kasi walang height eh. So hindi ka makakagawa ng modern day replica ng Ark of the Covenant because of the fact na kahit gustuin natin, kulang yung details na sa Bible. Okay? So, anong meron lang doon? Anong dinescribe niya? And thou shalt make, sabi ng Bible sa verse 18, and thou shalt make 2 cherubims of gold, of beaten work shalt thou make them in the 2 ends of the mercy seat. So, merong mercy seat, tapos merong cherubims. Brother Chris, ano yung cherubims? Wala na po tayong, hindi ko na po pupunta kasi wala po sa notes ko, pero sa Ezekiel chapter number 1, dinescribe po itong mga tao na to, or itong mga creatures na to, na meron po silang pakpak, na yung kanilang 4 na pakpak, kaya nga sila cherubims, kasi yung dalawa ay nagko-cover sa kanilang body at yung dalawa ay tinutulungan sila na lumipad. Okay? So yun po yung cherubim. So sinabi ng Bible na gagawa kayo ng 2 image nito. Okay? And make one cherub on the one end, and the other cherub on the other end, even of the mercy seat shall ye make the cherubims of the 2 ends thereof. So sinasabi ng Bible na kailangan ilalagay mo siya dun sa dulo ng mercy seat, okay? Tapos nakalagay siya sa magkaharap sila. Verse 20, and the cherubims shall stretch forth their wings on high, covering the mercy seat with their wings, and their faces shall look one to another toward the mercy seat, shall the faces of the cherubims be. And thou shalt put the mercy seat above upon the ark, and in the ark thou shalt put the testimony that I shall give thee. Ang testimony po na yun pertains to the tablet of stones, yung 10 Commandments. Nasa loob po siya actually ng Ark of the Covenant. And there I will put with thee, and I will commune with thee from above the mercy seat, from between the 2 cherubims which are upon the ark of the testimony, of all the things which I will give thee in commandment unto the children of Israel. So ang commandment ng Diyos, gagawin niyo itong bagay na to, at kapag ako makikipag-usap sa mga tao, dito ako mag-a-appear sa mercy seat na to. Okay? In between that mercy seat. And tapos sabi po doon, so yun po ang Ark of the Covenant. Okay? Binigyan po sa atin ng Bible ng description kung ano po at saan gawa ang Ark of the Covenant. Okay? At sabi doon, specifically, pag nagawa ito, kailangan bubuhatin siya. Okay? Hindi siya po pwedeng ilagay sa bagong cart. Okay? Punta kayo ng Numbers 4. Numbers chapter 4. Minsan nagbabasa po tayo ng Bible, tapos minsan tinatamad tayong basahin yung mga ganitong details ng Bible. For example, Exodus, Leviticus, Numbers, di ba? Kasi number 1, sobrang haba. Pangalawa, ang iniisip talaga natin kasi saan ko ba ito i-apply? Di ba? Napaka-detailed ng instruction ng Diyos kay Moses, pero hindi ko naman ito may apply sa buhay ko. Sa tingin mo lang yon. Pero sabi ng Bible, all scripture is given by inspiration of God. It is profitable for doctrine. So, ibig sabihin, kung nasa Bible yan, kailangan natin maunawaan, hindi lang para, katulad sinabi ko nung Wednesday nung nag-preach ako sa kainta, hindi lang para tumalino tayo or something like that, kundi ito ay merong application din sa buhay natin. So yung Ark of the Covenant, binigay sa kanila yung details kung paano gagawin. Pero hindi lang yon, nagbigay din ng Diyos kung sino-sino lang ang pwedeng mag-minister, okay, para sa Ark of the Covenant. Okay? Tingnan niyo po para lang maunawaan natin yung context ng Numbers chapter 4,
dapat po nating maunawaan din, clarification, na ang tabernacle, okay, ay para po siyang tent. Okay? Ay di siya parang tent. Tent talaga siya. Okay? Tent siya in a sense kasi nung panahon na to, remember na ang bayan ng Israel ay nagta-travel from Egypt going to Promised Land. So hindi naman po pwedeng magtayo sila ng malaking parang building tapos yun yung bubuhatin nila. Okay? Pero ang ginawa ng Diyos, gumawa sila ng portable na lugar kung saan pwede nilang kausapin ang Diyos. So ang gagawin nila is every time na, maglalakbay sila at mag-i-stay sila sa isang lugar, merong mga tao na naka-assign para itayo yung tabernacle. And kapag aalis na sila, merong mga tao naka-design or naka-assign din para baklasin yung tabernacle, tapos para buhatin yung tabernacle and things like that. Okay? So remember, sa 12 tribes of Israel, okay, hindi po binigyan ng pag-aari yung mga Levita. Okay? Yung mga Levites. Bakit? Kasi ang ministry nila is for the tabernacle at sa magiging temple in the future. Okay? Pero hindi po lahat ng Levita, hindi po lahat ng Levites kino-consider po as priest. Bakit? Kasi kung ikaw ay hindi galing sa linya ni Aaron, for example, specifically, hindi ka po pwede maging pare, hindi ka pwede maging priest. Okay? Hindi ka po pwede mag-offer, hindi ka po pwedeng kumbaga, hindi ka po pwede mag-participate sa pagkakatay ng mga hayop, hindi ka po pwede mag-alay ng offering sa Diyos and things like that. Kasi ang trabaho na yon specifically ay inatang para sa mga priest. Para lang siya doon sa mga tao na galing sa lineage ni Aaron. Pero lahat sila ay Levita. Lahat sila, ang ministry nila ay patungkol sa templo or sa tabernacle. So yung ibang mga tao, ibang mga Levites na hindi kasama sa priest, ang trabaho nila is kunyari maglinis. Ang trabaho nila is kunyari magtayo ng tent. Okay? Or things like that. Pansinin niyo yung sabi ng Numbers chapter 14. Tingnan niyo po yung verse 4. Sabi po doon, "This shall be the service of the sons of Kohath." Kasi si Levite po, meron po siyang 4 na anak, if I'm remembering it correct. Sina Merari, Gershon, and Kohath. Okay? Tapos para meron pang isa. Okay, nakalimutan ko po yung sa pangalan. So, yun po yung 4 na grupo ng Levita na binigyan po ng assignments. Okay? Labas po doon yung lineage ni Aaron, ha? Okay? Kasi si Aaron, sila po yung, as I said, priest. Sabi po sa verse 4, ito yung magiging trabaho nila. Pansinin yung bandang dulo, about the most holy things. So, ang sabi ng Bible na ang trabaho specifically nitong mga Kohathites is para lang sa mga most holy things. Bakit, Brother Chris? Ano ba, ibig sabihin ba nun may more holy? Meron bang holy? Meron bang, kasi di ba kung may most holy, ibig sabihin nun merong less holy. Okay? Kasi, you have to understand that the tabernacle, nahati po siya sa 2 parts. Okay? Yung unang part is para po sa regular na mga priest, na doon sila nag-o-offer and things like that. Tapos merong holiest of all, sabi nga sa Hebrews, where kung saan yung high priest, yung kapalit ni Aaron or yung representative ni Aaron, yung high priest at that time, papasok lang siya doon once every year para mag-offer doon sa Ark of the Covenant na nasa loob ng most holy, ng holiest of all. Okay? Or tinatawag nila usually Holy of Holies. Okay? Yun yung part po na yun. And ang purpose po, so sinasabi ng Bible sa verse 4, is that yung mga anak ni Kohath, ang dedication nila, ang trabaho nila specifically, ay para lang doon sa mga bagay about the most holy things. Okay? Pero pansinin niyo sasabihin nila dito, kasi sa verse 4, verse 5, diretso sa verse 14, okay, pinapaliwanag nila kung paano babaklasin yung tabernacle. Okay? Kasi remember, yung tabernacle, kailangan nilang tanggalin pag maglalakbay na sila. So, paano yung babaklasin? Verse 5, "And when the camp set it off, when the camp set it forward," so ibig sabihin, aalis na, "Aaron shall come and his sons, and they shall take down the covering veil,
and cover the ark of testimony with it, and shall put thereon the covering of badger skins, and spread over it a cloth wholly of blue, and they shall put in the staves thereof, and upon the table of showbread they shall spread a cloth of blue, and put thereon the dishes and the spoons and the bowls, and covers of to cover with all, and the continual bread shall be thereon. So, ibig sabihin, ito yung mga bagay na kailangang iligpit. Pero sino ang magliligpit, Brother Chris? Yung Kohat ba? Yung mga Kohatites ba? Or yung mga sons of Aaron and yung Levitical priesthood? Ang sabi doon, sina Aaron at yung kanyang mga anak. So, ang mangyayari, papasok sila sa tabernacle, babaklasin nila yung kortina, hanapin nila yung mga bagay na ganito, ilalagay nila, isisecure nila, kumbaga. Okay, so yung sinasabi ng verse 5 to 8. Verse 9, and they shall take a cloth of blue, and cover the candlestick of light, and his lamps, and his tongues, and his snuff dishes, and all the oiled vessels thereof wherewith they minister unto it. And they shall put it in all vessels thereof with a covering of badger skins, and shall put it upon a bar, and upon the golden altar they shall spread a cloth of blue, and cover it with a covering of badger skin, and they shall put upon and shall put to the staves thereof, and they shall take all the instruments of ministry wherewith they minister in the sanctuary, and put them in a cloth of blue, and cover them with a covering of badger skin, and they shall put them on a bar, and they shall take away the ashes from the altar, and spread the purple there and a purple cloth thereon, and they shall put upon it all the vessels thereof wherewith they minister about it, even the censers, the flesh hooks, and the shovels, and the basins, and all the vessels of the altar, and they shall spread upon it a covering of badger skins, and put it to the staves of it. Pansin nyo, napakadami nilang gagawin, di ba? Kasi, bakit ganun, Brother Chris? Bakit napakadami nilang liligpitin? Kasi marami silang ino-offer. Pansin niyo ang ino-offer nila, nag-o-offer sila ng mga baka, nag-o-offer sila ng mga ibon, ng mga kalapatin, things like that. Lahat yun, kinakatay nila, lahat yun sinusunog nila. So, maraming nililigpit yung mga anak ni Aaron at that time. Okay? Pero hindi nila kailangan yung tulong ng mga Kohatites. Ano lang ang specific na trabaho ng Kohatites? Sabi sa verse 15, and when Aaron and his sons have made an end of covering the sanctuary and all the vessels of the sanctuary, as the camp is to set forward, after that, pagkatapos daw nilang maligpit, okay, ng mga anak ni Aaron, sabi niya, after that, the sons of Kohath shall come to bear it, and they shall not touch any holy thing, lest they die. These things are the burden of the sons of Kohath in the tabernacle of the congregation. So, isipin ninyo, ang trabaho lang nila is buhatin yun. Hindi nga nila pwedeng hawakan. Kasi kapag hinawakan nila yung mga bagay-bagay dun sa most holy thing, ang pwede lang kasing humawak nun is the sons of Aaron. Yung Levitical priesthood. So kapag hindi ka Levitical priesthood, kapag hindi ka anak ni Aaron, wala kang karapatang hawakan yung mga bagay-bagay na yun. Kahit pa inatasan kang buhatin yun. Brother Chris, paano kapag nalaglag? Kaya nga dapat gawin ng maayos ni Aaron yung trabaho niya. Kasi kapag hindi ginawa ni Aaron yung trabaho niya, pag nalaglag yun, hindi naman nila pwedeng pulutin yun eh. Ang pupulot pa rin nun, sina Aaron pa rin. Kailangan pa rin nilang tumawag ng priest and so on and so forth para pulutin yung mga bagay na yun. Punta ka ng chapter 7, Numbers chapter 7. Numbers chapter 7. And para patunayan sa inyo na yun talaga ang trabaho nila magbitbit, nung na-set up yung tabernacle, yung first time na na-set up yung tabernacle, nagkaroon po ng offering ang 11 or ang 12 tribes of Israel. By that, hindi po kasama yung Levites. Okay? Kasi si Joseph, Manasa, at saka yung Ephraim, okay? So, yung Ephraimites at yung Manassites, okay, galing po kay Joseph yon. So, parang nahati, kaya naging 12 pa rin. Kahit wala yung Levites, okay? So, after po nag-offer po yung 12 tribes of Israel, and meron po mga binigay na wagon. Okay? May binigay na cart. Okay? Pansinin niyo po sa verse 6, sa number 7 na po kayo, tingnan niyo yung verse 6. Sabi doon,
And Moses took the wagons and the oxen and gave them unto the Levites. So yung offering na wagon, na cart, na merong kasamang baka, okay na siyempre maghahatap nung wagon, binigay kay Moses, inoffer kay Moses, tapos ang ginawa ni Moses, kinuha niya yon, ibinigay niya sa mga Levita. Okay? Pansinin ninyo yung division. Verse 7, 2 wagons and 4 oxen he gave unto the sons of Gerson, so sa mga Gersonites, according to their service, and 4 wagons and 8 oxen he gave unto the sons of Merari, according to their service, under the hand of Ithamar, the son of Aaron the priest. So sabi niya, yung iba binigay niya kay Merari, yung iba binigay niya kay Gerson, pero pansin niyo yung verse 9, sabi doon, but unto the sons of Kohath, he gave none. So si Gerson may natanggap, yung mga anak ni Merari may natanggap, pero yung mga anak ni Kohathites walang natanggap. Brother Chris, bakit may favoritism? Walang favoritism doon. It's just that hindi nila kailangan. Bakit? Kasi sabi doon sa continuation of verse 9, because the service of the sanctuary belonging unto them was that they should bear upon their shoulders. So sabi ng Bible, hindi nyo kailangan ng wagon, kaya hindi sila binigyan ni Moses. Okay? Pansinin niyo, di ba? Nung hinati ng Diyos or ni Joshua, yung bayan ng Israel, yung kingdom of Israel, hindi naman niya hinati yun ng parang equally eh. Ang sabi ng Bible, kung malaki kang tribe, makakatanggap ka ng malaki. Kapag maliit kang tribe, maliit din yung makukuha mo kasi base sa pangangailangan mo lang, yung matatanggap mo. Okay? So, it's not unfair. Ang sinasabi lang ng Bible, hindi mo kailangan. At ang pinapakita ko po sa inyo dito is the fact na ang Ark of the Covenant, merong specific na utos ang Diyos na bawal siyang hawakan, okay? At kung siya ay gagalawin mo or ililipat mo ng pwesto, hindi siya pwedeng ilagay sa cart, kailangan buhatin mo siya. Okay? Pero si David at yung kanyang mga alipores, yung kanilang mga sundalo, right? Hindi nila sinunod yon. I don't know, for the lack of siguro understanding, or baka minsan kasi katulad natin si David, na minsan kapag binabasa natin yung Bible, hindi natin iniintindi kasi napaka-detail naman ito, para saan ba to? Right? Doon yung makikita ang gusto ko ipakita sa inyo actually dito mga kapatid, na yung details importante. Kasi yun yung minsan problema natin pag nagbabasa tayo ng Bible, na kapag sobrang haba na nung mga binabasa natin, at yung, alam mo yung mga dry readings, especially kapag for example, First Chronicles. Yung first 9 or 10 chapters ng First Chronicles, puro pangalan. Sabihin mo sa akin, Brother Chris, bakit ba nilagay ng Diyos yung First Chronicles sa Bible? Actually, ang purpose po nun is para matuto po tayong bumasa ng mga pangalan. Tsaka, alam niyo po ba na ang purpose po nun, hindi po siya for silent reading. Ako, I recommend to you, especially kapag bago kayong Kristiyano, that if you're going to read First Chronicles chapter, especially the first 10 chapters, okay, basahin niyo po siya ng malakas. Okay? Bakit? Kasi doon po kayo matututong magbasa ng mga pangalan sa Bible. Ang hirap naman po kasi basahin, Brother Chris, basahin niyo po siya per syllable. Alam niyo ba sa totoo lang, eto, news flash po, wala po talaga nakakaalam ng tamang pronunciation ng mga pangalan sa Bible, okay? Yung Uzzah, for example, si Uzzah, maraming nagsasabing Uzzah daw yung minsan pangalan niya. Okay, ako pronunciation ko Uzzah. Okay, hindi ko naman alam kung tama yun or mali. I'm just pronouncing it kasi U-Z-Z-A. H. Uzzah, di ba? So, and here's the thing, whether tama or mali yung pagkakabasa mo ng pangalan, I mean, ano bang mali doon? Hindi ka naman pupunta ng impyerno kung mali yung pronunciation mo ng pangalan nila, di ba? Who cares? Right? Ang importante is, we have to give ang point ko lang is that we have to give details minsan sa pagbabasa ng Bible. Lahat po ng parte ng Bible, importante po para po sa atin. Okay? Pero hindi yun actually ang problema lang doon eh. Hindi lang yung new cart. Punta po kayo ng 1 Samuel chapter 6. 1 Samuel chapter 6. Ito pala mahirap mag-preach pag may sipon. Tensya na po kayo.
But anyways, ang problema po, hindi lang po problema doon nag-isip si David ng bagong pamamaraan para bitbitin yung ark. Okay? Alam niyo, ang tingin ko rin doon, isa pa sa mga problema na nakikita ko po doon sa ginawa nila is the fact na yung pamamaraan hindi naman po talaga sa kanila originally. Now, here's the thing about ideas. Okay? This is what I believe about ideas. There's no new thing under the sun. Okay? Kaya minsan, yung idea mo, hindi naman talaga originally galing sa'yo yan. Although obviously, syempre, pag naisip mo yon, okay, pwede mo sabihin na galing talaga siya sa'yo. But what I mean is, hindi mo po pwedeng sabihin na ikaw lang ang nakagawa ng bagay na to sa buong mundo or something like that. Okay? Obviously, okay, may mga nakaisip na niyan. And alam nyo minsan, ang problema, yung paggamit nila ng cart, hindi galing sa okay lang sana kung galing siya sa godly people eh. Ang problema, yung pagdala nila ng ark, nagamit yung kariton, galing siya sa hidden people. Tingnan niyo po yung 1 Samuel chapter 6, verse number 1. 1 Samuel chapter 6, verse 1. And the ark of the Lord was in the country of the Philistines 7 months, and the Philistines called for the priests and the diviners, saying, what shall we do to the ark of God, ark of the Lord? Tell us wherewith we shall send it to his place. Kasi ang context po nito is the fact na lumaban po yung children of Israel against the Philistines. Ang nag-lead po sa kanila yung dalawang anak ni Eli. Okay? So eventually, natalo sila. Okay? And nahuli yung ark of God or yung ark of the Lord at napunta po siya sa Philistine. Okay? So dahil siya ay napunta sa Philistines, eto mga Pilistino, kumbaga, kinastigo sila ng Diyos dahil nasa kanila yung Ark of God. So marami silang sakit na naramdaman and therefore gusto nilang ialisin yung Ark of the Lord sa Filistina. So ang question, paano nila gagawin yon? Okay? Verse 3, sabi doon, ito yung advice sa kanila. And they said, ye shall send away the Ark of the God, ye shall send away the ark of the God of Israel, set it up empty, but in any wise return him with a trespass offering, then ye shall be healed, and ye shall be known to you why his hand is not removed from you. So sinasabi ng diviners nila, ito gawin ninyo. Huwag niyo siyang ibalik nyo lang, kailangan mag-alay kayo ng trespass offering. So ang tanong ng mga Pilistina, verse 4, and then said they, what shall be the trespass offering which we shall return to him? So ano daw yung ibabalik? Kasi ito yung weird no? Of all the things na kailangan nilang ibalik, bakit ganito pa yung kailangan nilang ibalik? And they answered, 5 golden emeralds and 5 golden mice, according to the number of the lords of the Philistines, for one plague was on you all and on your lords. So sabi ng Bible, sabi ng mga diviners ng Philistine, ganito gawin nyo, gumawa kayo ng idol ng daga, mice, tapos gumawa kayo ng idol ng emeralds. Okay, wag niyo na pong, ako na po magsasabi sa inyo, kung tatanungin niyo ako, Brother Chris, ano po yung emeralds? Hindi po magandang tingnan yon. I was even thinking, ano itsura nun? Kapag ginawa mong golden emeralds, di ba? Yung golden emeralds, anong itsura nun kapag ginawa mo siyang, ang tawag nito, pag ginawa mo siyang idol, pag ginawa mo siyang statue. Kasi ang emeralds po, yun po yung, hindi po natin, ako personally, ang hirap mag-explain ako po personally, hindi ko po talaga ma-imagine yun because of the fact na makikita nyo lang po ang actual na emeralds kapag nagkaroon po kayo ng STD. Okay? Pero ako na po nagsasabi sa inyo, kung gusto nyo kumain mamayang lunch, huwag nyo na pong isearch sa Google kung ano ang emeralds. Okay? Kasi nung ginawa ko po yun, ako mismo na dual. Okay? Hindi siya magandang tingnan. Okay? Pero yun po yung marka or yun po yung isa sa mga markings kapag meron po kayong STD. Okay? So, ano siya? Para siyang skin disease or something like that, okay? Na nakakadiri talaga, okay? So,
Huwag na kayo ma-curious, okay? Please lang, okay? Sinasabi ko na po sa inyo, hindi siya nakakatuwa. So, sinasabi nila, gumawa kayo ng ganon. Gumawa kayo ng idol ng emeralds, at gumawa kayo ng mice. Okay? Verse 5, wherefore you shall make images of your emeralds and images of your mice that mar the land, and you shall give glory unto the God of Israel. Peradventure he will lighten his hand from off you, and from off your gods, and from off your land. Wherefore then do ye harden your hearts, as the Egyptians and Pharaoh hardened their hearts, when he had wrought wonderfully among them? Did they not let the people go, and they departed? So, ang ginagawa nila, huwag nyo na patagalin to kasi naalala nyo ba si Pharaoh? Bakit? Ano bang ginawa ni Pharaoh? Di ba sa Exodus, calling back the events of Exodus, na matigas si Pharaoh na alisin yung mga bayan, yung mga tao ng bayan, paalisin yung mga anak ng bayan ng Israel, and therefore, marami siyang plague na nakuha or naranasan. Sa tayo, verse number 7, now therefore, ito yung bago nila pamamaraan, now therefore, make a new cart, and take 2 milch kine, on which they had come no yoke, and tie the kine to the ark, and bring their calves home from them, and take the ark of the Lord, and lay it upon the cart, and put the jewels of gold, which you return him for a trespass offering, in a coffer by the side thereof, and send it away, that it may go. And see if it goeth by the way of his own coast to Beth Shemesh, then he hath done us this great evil. But if not, then ye shall know that it is not his hand that smote us, it was a chance that happened to us. So, sabi ng Bible, or sabi ng diviners ng mga Philistine, ganito gawin nyo, ilagay nyo sa cart, paadarin ninyo, kapag tumakbo siya pag dumaan siya or pumunta siya sa Beth Shemesh, okay, yung Diyos talaga ng mga Israelita, siya talaga yung kumbaga nagbigay sa inyo nung sakit. Pero kung hindi naman, chance lang talaga yon. Not just to cut the story short, ang nangyari po niya, pumunta talaga siya sa Beth Shemesh. Okay, doon po siya nagstay. So, pinatunayan po talaga na yung Diyos talaga ang nag-ano nun. And I think that's a miracle of itself. Okay, nag-guide ng Diyos yung mga baka papunta ng Beth Shemesh so that makita ng mga Philistines. Pero wala sinabi doon na gumaling sila. Okay? Hindi nila sinabi kung gumaling ba sila or hindi. Punta po kayo ng Jeremiah chapter 6. Jeremiah chapter 6. While you're turning to Jeremiah chapter 6, let me read for you is Ecclesiastes chapter 7 verse 29. Sabi po doon, lo, for this only have I found that God hath made man upright, but they have sought out many inventions. Sabi ng Bible, na ginawa tayo ng Diyos na matuwid, pero tayo mismo ang naghahanap ng mga bagay na mga makabago, mga invention. And as I have said, I don't think na against ang Diyos sa paggawa or sa paggamit ng mga technology. Okay? So I don't think na, for example, gagamitin natin yung social media, for example, para mapalaganap yung salita ng Diyos. I don't think that's wrong. Okay? Specifically. Pero, okay, may mga bagay na kailangan pa rin natin gawin katulad ng pagkocommand na kinocommand sa atin ng Diyos. Okay? Ano ibig sabihin nito, Brother Chris? For example, maraming mga Baptist churches or maraming mga churches ngayon, nagsusubscribe sila sa madilim na, alam mo yun, yung black lights, na may purple lightings and things like that. Okay? Na parang CCF or victory type yung kanilang mga services. Kasi pag tinignan niyo yung service ng CCF, for example, hindi na siya church eh. Para na siyang concert. Na yung area madilim ng mga congregation, right? Tapos yung preacher nasa stage, okay, hindi na nga kahoy yung pulpito nila. And here's the thing, wala akong problema kung kahoy or salamin or whatever yung pulpito mo. Okay, as long as nagpipreach ka ng hard preaching, okay? Pero hindi na nga kahoy, hindi na nga yung pulpito nila, soft pa yung pag-speak nila. And here's the thing, minsan meron pang PowerPoint. Right? Di ba? Actually, meron mga Baptist churches na nag-a-adapt nun. Na ngayon, yung mga Baptist churches, wala na silang mga hymnals. Okay? Wala na silang hymnals, meron na lang sila mga, tawag nito, yung hymns nila sa PowerPoint na kakantahin mo na lang. Okay?
Tapos minsan, pati yung scripture, pati yung Bible, okay, wala na rin dala yung mga members. Bakit? Sa PowerPoint na rin eh. Kaya minsan makakapanood ka, nagla-livestream sila, akala mo yung preacher, ang galing mag-quote ng verse. Yung pala, may monitor doon, binabasa niya lang. Di ba? And I'm not saying there's nothing wrong about it, but I'm just saying na hindi na kasi, nagiging na siyang fan center. Hindi na siya nagiging mukhang church service, nagiging na siyang fan center, kasi nagiging siya mas katulad ng concert kesa sa totoong church service. Ano ba naman kung, for example, nasa sinihan kayo, buksan mo yung lahat ng ilaw doon habang nagpipreach ka? Bakit kailangan patayin mo yung ilaw ng mga congregation mo? Right? Bakit kailangan madilim sa part nila tapos sa'yo maliwanag? Ano ba purpose nun? Di ba? Wala. Okay? Or minsan may mga taong magsisik, for example, katulad niyan, nila-livestream natin yung service natin sa internet. Okay? At sasabihin nila, yun na lang yung way, okay, para i-reach natin yung mga tao. Pansinin nyo, di ba yung mga CCF, saan sila dependent? Dependent sila sa live stream. Dependent sila sa YouTube. Dependent sila, pag magpipreach sila ng gospel, hindi sila magpipreach ng gospel door to door or di kaya sa park. Alam niyo kung anong gagawin nila? Magre-record sila ng video. Tama ako pala. I mean, isipin niyo itong mga tao na to. Bakit ba merong tetelestai, for example? Si Brother Chris, sino yun? Hanapin niyo sa Facebook, tetelestai. Okay, actually, personally, hindi ko kilala yung tao na yun or whatever. Pero anong ginagawa niya? Makikita mo ba siya nagpipreach ng gospel one-on-one? Hindi. Ang gagawin niya, gagawa siya ng YouTube video. Okay. Tapos, i-upload niya sa YouTube or sa Facebook. Tapos yun na yun. Pero here's the thing. Sabihin niyo sa akin, Brother Chris, wala namang problema doon. Probably walang problema doon. Pero kung yun na yung ginagamit mong substitute sa soul winning, I think there's a big problem there. Alam niyo kung bakit? Kasi the first word of the Great Commission is go. Hindi namang record eh. Hindi naman niya sinabing record yourself and preach the gospel to every creature. Hindi sinabi niya, go ye therefore and preach the gospel to every creature. So kung sasabihin mo sa akin na yung substitute mo, okay, sa pagsusol winning is yung YouTube video mo, I think there's something wrong. Kung sasabihin mo sa akin na ang substitute mo sa pag-church is yung panonood na lang ng online service, I think there's something wrong. Bakit? Kasi sabi pa rin naman ng Bible, di ba sabi ng Bible na kailangan natin mag-gather together as the manner of some is, di ba? Sabi, forsake not the assembly of yourselves together as the manner of some is, so much the more as you see the day approaching. So sabi ng Bible na hindi natin kailangan na, i-upload na lang natin sa YouTube yung service tapos doon na lang kayo manood, bahala na kayo. Hindi po tayo si Robert Breaker. Kilala niyo ba si Robert Breaker? Na ang ginagawa niya sa church, ang tawag niya sa church niya is the church in the cloud. I mean, IT person ako. Okay, pero nawiwirdohan ako pag sinasabi the church in the cloud. I mean, cloud as in, cloud ng internet ba ang sinasabi mo? It's weird, right? Pero sabi ng Jeremiah chapter 6 verse 16, tingnan niyo po to. Sabi po doon, thus saith the Lord, stand ye in the ways, and see and ask for the old paths, where is the good way, and walk therein, and ye shall find rest for your souls. But they said, we will not walk therein. Kasi sabi ng Bible dito, sabi ng Diyos kay Jeremiah, utusan mo sila, hanapin nila palagi yung old ways, yung old paths. Hindi po ibig sabihin ito dating daan ha. Okay? Kasi ito yung verse na palaging kinukote ng dating daan. Lagi nyo daw hanapin yung dating daan. Okay? Hindi po yung dating daan, maling daan po yun. Okay? So, kasi kaya ko sinabing maling daan yun, kasi pag sinundan nyo po yung daan na yun, diretso po kayo ng impyerno. Okay? So, pero ang sinasabi ng Bible, we should look for the old paths. Merong mga traditional na bagay na hindi po natin po pwedeng ipagpalit dahil lamang mas madali or dahil lamang mas makabago ang pamamaraan. I mean, isipin nyo yun. Kung nag-stick lang sana si David kasi meron naman siyang 3,000, pwede siya maghanap ng Levita doon. Kung nakapaghanap lang sana siya, kung nag-stick lang siya sa sinabi ng Exodus 25, nag-stick lang siya sa sinabi ng Numbers 4, edi sana hindi namatay si Asa. Pero dahil namatay si Asa, pero dahil hindi sila nag-stick
sinabi ng Diyos, then therefore, namatay sila. Sabi nga ng Bible, si Uzzah, sabi nga ng Bible, there's a way which seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death. Balik po kayo ng 2 Samuel chapter 6. 2 Samuel chapter 6. 2 Samuel chapter 6. Isa sa mga pinapakita sa atin ng kwento ni Uzzah ay ang babala sa paggamit ng sobrang bagong pamamaraan sa ating mga buhay. May mga bagay na dapat nating gamitan ng technology, I believe. Here's the thing, I mean, kapag magsasend ka ng message, I'm not saying na mag-stick ka na lang sa snail mail, okay? May email naman. Pag mo na gamit, I mean, di ba, kung kunyari magte-text ka or magsusulat ka, I mean, meron namang email. So, I think that's a great way para gamitin yung technology. Baka kasi sabihin mo, dapat doon tayo sa luma, snail mail pa rin tayo, okay? Postman pa rin or something like that. I don't think so. May mga bagay na dapat tayong gamitan ng technology, pero may mga tradition din po tayo, especially kapag sinabi ng Bible na gawin natin, na dapat pa rin po nating ipagpatuloy kahit nasa tingin natin medyo makaluma. Okay? Pero I think another caution na binibigay po sa atin ng kwento ni Uzzah is the fact na minsan may caution po tayo, kailangan maging cautious din po tayo in becoming too much familiar or too much familiarity. Ano pong ibig ko sabihin doon? Tingnan niyo po yung 2 Samuel chapter 4. 2 Samuel chapter 6. Tingnan niyo po yung verse 4. Sabi po doon, and they brought it out of the house of Abinadab, which was at Gibeah, accompanying the ark of God, and Ahio went before the ark. So, sabi ng Bible na yung bahay, yung pinanggalingan ng ark, okay, yung pinanggalingan ng ark is sa bahay ni Abinadab. And David, verse 5, and David and all the house of Israel played before the Lord on all manner of instruments made of fir wood, even on harps and on psalteries and on timbrels and on cornets and on cymbals. And they came upon and when they came on Nashon's threshing floor, Uzzah put forth his hand to the ark of God and took hold of it, for the oxen shook it, and the anger of the Lord kindled against Uzzah, and God smote him there for his error, and there he died by the ark of God. So, mapapansin ninyo, gusto ko makita ninyo yung house of Abinadab doon. Bakit ganun yung nangyari? So, nakita natin sa first part, yung kasalanan ni David. Kasi ang ginawa ni David, gumamit siya ng bagong cart, pinabitbit niya kay Uzzah tsaka kay Ahio, na hindi naman talaga mga Levites, yung Ark of God, pinagay niya sa kanila. Pero bakit ba si Uzzah, hindi rin siya sumunod eh, di ba? Kasi hinawakan niya rin. Okay? Pero bakit ginawa ni Uzzah? Okay? Napunta ko ng 1 Samuel chapter 7. 1 Samuel chapter 7. Remember, yung kwento po ng 1 Samuel chapter 6 kanina is the fact that ibinabalik ng Philistines yung Ark of the Covenant sa bayan ng Israel at nakapunta siya sa Beth-Shemesh. Okay? So, sa 1 Samuel chapter number 7, naiwan po dun yung Ark. Pansinin niyo po yung sabi sa verse 1, and the men of Kirjath-Jearim came and fetched up the Ark of the Lord and brought it unto the house of Abinadab in the hill, and sanctified Eleazar his son to keep the ark of the Lord. And it came to pass, while the ark abode in Kirjath-Jearim, that the time was long, for it was 20 years, and all the house of Israel lamented after the Lord. Pansinin niyo yung sinasabi doon. Kasi sabi doon, pagkatapos ng Beth-Shemesh, di ba napunta yung Ark of Covenant sa Beth-Shemesh, ang ginawa ay may mga tao na galing sa Kirjath-Jearim na kinuha yung Ark of the Covenant, okay, yung Ark of the Lord, at dinala siya sa bahay ni Abinadab. Okay? Tapos nandun na siya for 20 years. Okay? For 20 long years, nandoon yung Ark of the Covenant. So, nung tinitingnan ko nga to, parang sabi ko, totoo ba? Kasi I was thinking, nung lumaban si Jonathan tsaka si Saul against the Philistines, nandun din yung Ark of the Covenant. Pero sa totoo lang, wala. Okay? So, ibig sabihin, from 1 Samuel chapter 1 Samuel chapter 7, hanggang 2 Samuel chapter 6, yung Ark of the Covenant,
Nasa bahay lang siya ni Abinadab all those years. 20 years, sabi ng Bible. Okay? And I think, wala kasing binigay na edad walang binigay ang Bible na edad ni Uzzah kung ilang taon na siya nung namatay siya. Okay? Pero I would guess na ipinanganak si Uzzah na nandoon na yung Ark of the Covenant of God. Okay? Sa bahay nila mismo. Okay? And I think na ang isa sa mga problema, bakit hindi masyadong tinrato na may reverence, kumbaga, or takot si Uzzah. Kasi imagine niyo to, kung alam niyo na banal yung bagay na yon, di ba personally, kapag alam niyo na mamamatay ka, pag hinawakan mo yung bagay na yon, hahawakan mo ba yon? I mean, nag-volunteer pa nga siya. I don't think na kung ako yon, at alam ko na mamamatay ako kung hindi ako pare, or kung hindi ako, libita, at pag hinawakan ko yun, I would probably not volunteer to guide yung cart. Kasi, di ba, ano yung chances na talagang lulubak yung cart? Na malalaglag yung, especially I don't know, wala pa naman sigurong pavement na dinadaanan yung mga kalesa that time. Okay? So, ano yung chances na talagang matutumba yung ark, tapos sasaluhin ko siya? Pero hindi, binaliwala niya kasi yon. Too much familiarity to the point na hindi niya na nirespeto kung ano yung bagay na yon sa harap ng Diyos. Right? Punta kayo ng Ezekiel chapter 44. Ezekiel chapter 44. Alam niyo po, sa totoo lang, nasa bahay po tayo ni Brother Joseph. And minsan, mahirap po talaga mag-service sa bahay kasi minsan iniisip natin, bahay lang to eh. But we have to remember, mga kapatid, na kapag tayo po nagsiservice dito, this is not just the house of Brother Joseph, this is the church of God. Okay? Kasi ang church naman po, hindi naman po building eh. Okay? Yung church po is yung tao sa loob ng building na yon. So kahit na tayo na sa bahay, dahil tayo po ay nagko-congregate at tayo po ay nagkakaroon ng church service, ito po yung church. Hindi lang po ito basta bahay ni Brother Joseph. Ito po yung church na itinayo ng church ng Verity Baptist Church sa Cavite. Okay? And sometimes we might be very familiar with this kasi akala natin bahay lang siya. Pero again, kailangan isipin din natin that this is sacred ground. Na kailangan nating respetuhin yung service, that we should keep, the house of God in order. Kasi service to eh, hindi lang siya basta. That's why we try our best to be as much as possible professional during church service. Kaya nga meron tayong bulletin eh. Okay, kaya tayo nagpe-prepare ng bulletin. Kaya tayo nagpe-prepare ng mga kanta before the service. Kaya ako nagre-ready ng preaching before the service. Because I don't treat this just like an ordinary house. I treat this as a church. Okay? Na kailangan nating respetuhin and things like that. Okay? Now, I'm not saying that obviously, this is far from what is ideal. Kasi syempre, kapag maliit lang naman yung space natin or katulad dito, there is some disorganization. But what I'm saying is, no, we have to strive as our best para gawin nating maayos at maayos ang church service natin at organisado ang church service natin every month dito sa Cavite. Okay? Wag niyo isipin na porket sila nasa bahay lang tapos sila nasa Baptist Church, mas tama sila kasi nasa church building sila tapos tayo nasa bahay lang. No. Alam niyo kung ang church maganda yung church nila, kasi talagang church nila, church building nila maganda, may mezzanine, okay? And things like that. Tayo, may aircon din naman tayo eh. Pasalamat nga tayo kay Brother Joseph, binigyan tayo ng aircon dito eh, di ba? Okay? What I'm saying is, kung mezzanine man, maganda yung choir nila, maganda yung music nila, okay, hindi sintonado yung song leader. Sorry, Brother Mark. Pero, di ba? Kahit na ganun sila, pero kung repent of your sins, yung pinipreach nilang message, hindi sila church. I would rather meet in the house kesa sa mag-preach, kesa sa umupo sa simbahan na ang preacher nila okay, ay nagtuturo ng heresy na kung ano-ano pinagsasabi sa harap ng pulpito. I'd rather stay in the house. Okay? Kasi hindi po siya doon sa ganda ng building. Okay? We should, take honor kahit na sa mga malita. Sabi nga ng Bible, di ba, kung hindi ka mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay, sino magkakatiwala sa'yo sa malalaki? Right? Tingnan niyo po sa Ezekiel chapter 44.
Ezekiel chapter 44, yun yung po sa verse 17. Isa pa pong aspeto ng pagiging familiar, minsan hindi na po natin nakikita kung ano ang banal sa profane. Sabi ng Bible sa Ezekiel chapter 44 verse 17, "And shall come to pass that when they enter in at the gates of the inner court, they shall be clothed with linen garments, and no wool shall come upon them, whilst they minister in the gates of the inner court and within, and they shall have linen bonnets upon their heads, and they shall have linen breeches upon their loins, and they shall not gird themselves with anything that causeth sweat, and when they go forth into the outer court, even into the other court of the people, they shall put off their garments within, wherein they ministered, and lay them in the holy chamber, and they shall put on their garments, and they shall not sanctify the people with their garments, neither shall they shave their head, nor suffer their locks to grow long. They shall only poll their heads. Neither shall any priest drink wine when they enter into the inner court. Neither shall they take for their wives a widow, nor for her that is put away, but they shall take maidens of the seed of the house of Israel, or a widow that had a priest before, and they shall teach by people the difference between the holy and profane, and cause them to discern between the unclean and the clean. Sino itong mga tao na ito dinidescribe sa Ezekiel chapter 44? Tayo po yan. Yan po yung mga saints na sabi ng Bible na banal, na hindi sila nag-asawa ng mga widows na before, or mga babaeng dinivorce ng kanilang mga asawa or things like that. And sabi ng Bible, sila yung magtuturo sa mga tao kung ano ang diferensya ng banal sa hindi, sa malinis, tsaka sa hindi malinis. And what I'm saying is that there is a difference between what is holy and what is profane. This is holy ground. Ang holy ground po, hindi po yung Israel. Okay, ang holy ground po is yung church. Okay, and ang church, sabi ng Bible, is the pillar and ground of the truth. Okay, hindi po to isang ordinaryong lugar. So we have to take care, and we have to put on ourselves na, whenever we come to the church, we should be reverencing God. Hindi na po yung pastor eh. Ang dapat na nire-respeto po natin dito, yung Diyos na nandito at kasama natin sa service po na to, every time na meron po tayong service. Punta kayo ng Hebrews chapter 12. Hebrews chapter 12. Hebrews 12. Isa po sa mga kwento na magre-represent po nito, for example, probably would be the story of Esau and Jacob. Kasi kung kilala niyo po si Esau at si Jacob, si Esau po supposedly ang panganay, right? Kasi 'di ba kambal sila, nauna si Esau lumabas. So supposedly panganay po si Esau, tapos si Jacob po ang bunso. Ang nangyari, may kwento po sa Genesis chapter 25 if you would like to read that. Hindi po tayo pupunta doon for the sake of time. Pero sa nangyari po, si Esau, kasi si Esau po, ang sabi po ng Bible is he's a mighty hunter. So naghahanap po siya ng mga hayop, nag-hunt po siya, while si Jacob po ay isang farmer, tiller of the ground. Okay? So sa kwento po na yon, ang sabi po ng Bible, nagutom si Esau kasi walang ma-hunting. At ang ginawa niya, binenta niya yung kanyang birthright kay Jacob. Okay? Kaya, tapos ang nangyari nun, nung sino po tatay ni Jacob? Si Isaac, okay, sorry po, no, na may mental block na ako. Si Isaac, humingi ng pagkain kay Esau para i-bless si Esau, okay, gusto niya pa rin yung blessing. Right? Pero pag tinignan niyo po kasi ang Bible, sinasabi po ng Bible, yung blessing nasa birthright. So dahil finersake ni Jacob or ni Esau yung birthright, okay, ito po yung Genesis chapter 25, tulungan ko po kayo maintindihan yon. Yung kwento po na wala pong tama doon. Okay? Yun po yung kwento na walang tama. Kasi si Jacob, tama sana siya na sa kanya na yung birthright. Ang problema, niloko niya pa yung tatay niya. Okay? Di ba? Si Esau naman, binenta niya yung birthright, tapos gusto niya pa rin kunin kahit alam niya na hindi na sa kanya yon. Kaya ang ginawa niya, di ba,
kahit nung sinabi sa kanya, kasi dapat ang gagawin niya doon, kung talagang honest siya, nung tinawag siya ng tatay niya, na si Isaac, at ang sinabi ni Isaac, oh Jacob, Iso, bigyan mo ako ng pagkain na to, ng ulam na to, para i-bless kita. Dapat sinabi niya, ay pa, binenta ko na yung birthright ko kay Jacob eh. So si Jacob na lang tawagin mo. Kasi alis ka dapat, right? Okay, pero hindi niya ginawa yun. Ang ginawa niya, kinuha niya pa rin yung blessing. At ito yung sabi sa kanya ng Bible sa Hebrews chapter 12. Tingnan niyo po sa Hebrews 12, tingnan niyo sa verse 14. Simulan po natin basahin sa verse 14. Follow peace with all men and holiness, without which no man shall see the Lord. Looking diligently, lest any man fail of the grace of God, lest any root of bitterness springing up you trouble you, and thereby many be defiled. Lest there be any fornicator or profane person, as Esau, who for one morsel of meat sold his birthright. For you know how that afterward, when he would have inherited the blessing, he was rejected, for he found no place of repentance, though he sought it carefully with tears. Ang sinasabi ng Bible? Ang sinasabi ng Bible is the fact na si Esau, he's a profane person. Bakit? Kasi hindi niya pinahalagahan yung sacred thing ng birthright at kumbaga parang binaliwala niya. To the point, sabi nga ng Bible, he found no place of repentance. Hindi niya pinagsisisihan yun. Malungkot siya dahil hindi niya nakuha yung blessing. Hindi siya malungkot dahil naghirap siya. Right? Or dahil kinas out niya yung blessing. Punta po kayo ng, last place na po tayo, punta kayo ng, or punta po tayo ng 2 Samuel chapter 6. Tingnan lang natin yung konting verse. Then punta kayo ng Ecclesiastes. Doon po tayo magtatapos. Pero kung merong isang bagay, the positive, sa nangyari kay Asa, kasi yung pagkamatay po ni Asa, I think that's a warning for us, Christians, to make, in using new ways, when the Bible says keep it traditional. Isa po yung caution pa sa atin, if we're becoming too familiar. Right? Minsan, ano ba yan? Service na naman. Nawawala yung zeal natin, di ba? Pag soul winning, for example, so sobrang tagal mo ng soul winner, nawala na yung zeal mo na parang, ito, habit na lang to eh. That's one thing, right? Nakakala mo, normal na lang. Na parang part na lang ng normal activity mo sa buhay mo, yung mga bagay-bagay na ginagawa mo. Here's the thing, kapag gumagawa ka ng bagay, ng isang bagay para sa Diyos, treat it with, top-notch. Kung titingnan nyo po, ulitin ko, hindi ako ganito magturo. Pero passionate po ako pag nagpipreach ako. I make sure I prepare. Okay, bakit? Kasi minsan, sa totoo lang, honestly, ito, teacher's confession. Minsan, may mga bagay sa pagtuturo, pag teacher ka, tinatamad ka magturo, sige, quiz tayo. Akala niyo hindi ko ginagawa yun? Ginagawa ko yun, okay? Bakit? Kasi it's a job, okay? Pero ito, tinatako na sa isipan ko, na kapag ako magpipreach, okay, hindi ako magpipreach na hindi ako prepared. Okay? Bakit? Kasi this is serious thing. Sa akin, kapag hindi ako nakapag-preach ng isang sermon na maayos, okay, parang feeling ko I failed as a Christian. Okay? Dapat ganun tayo kapag may ginagawa tayong bagay para sa Diyos, dapat we treat it with one step kesa sa regular natin na ginagawa. Kahit gaano pa natin kadalas yun gawin. Soul winning, we should treat soul winning as if na parang hindi lang tayo basta-basta namimik. Kasi alam niyo yun, ang problema sa maraming mga Kristiyano ngayon, for example, tracts distribution na nga lang yung ginagawa nila. Okay? Hindi na nga sila nagsusoul winning eh. Di ba? Pero ang problema pa sa kanila, magta-tracts distribution. Alam mo yung parang tamad na tamad mag-abot ng tracts? Hindi pa nakangiti. Di ba? May problema doon mga kapatid pag tinuturing mo na parang regular na lang na activity sa buhay mo, yung mga bagay na ginagawa mo para sa Diyos. You should treat it with reverence. Okay? Pero, alam niyo kung may isang bagay na naging isang magandang bagay na naging bunga, yung pagkamatay ni Asa, I think yun yung naging reaction ni King David. Bakit? Kasi tingnan niyo po to. Sabi ng Bible sa 2 Samuel chapter 6, tingnan niyo po yung verse 8. Sabi po doon, and David was displeased. Hindi niya nagustuhan. Okay? Yung epekto na yon na nangyari kay Asa, to the point
Sabi niya, because the Lord had made a breach upon Uzzah, and he called the name of the place Peruz Uzzah to this day. Anong ginawa ni David? Ginawa ni David, nung nalaman niya, alam niyo, the King James is really great kasi hindi niya sinabing that David was angry. O kaya sinabi niya, David was displeased. Ibig sabihin, hindi niya nagustuhan. Hindi siya nagalit sa Diyos. Okay? Kasi kasi actually ako nung honestly, nung first time kong binasa yon, I thought David was angry with God. Okay? Pero sinabi po diyan, hindi angry. He was displeased. Ibig sabihin, hindi niya nagustuhan yung ginawa ng Diyos, pero hindi siya nagalit sa Diyos kasi sinisi niya yung sarili niya. Okay? Alam niyang mali eh. Okay? And dahil alam niyang mali, ang sinabi niya, alam niyo, tatawagin ko tong lugar na to na Peruz Uzzah. Bakit niya ginawa yun? Hindi po for honor, hindi po in honor of Uzzah. I believe na ginawa niya po yun para tandaan niya na dito ako nagkamali eh. Ito yung pagkakamali na ginawa ko eh. Peruz Uzzah, dito namatay si Uzzah dahil sa akin, okay, dahil sa pagkakamali ko. And sabi ng Bible sa verse 9, and David was afraid of the Lord that day and said, how shall the ark of God of the Lord come to me? So David would not remove the ark of the Lord unto the city of David, but David carried it aside unto the house of Obed-Edom the Gittite. And the ark of the Lord continued in the house of Obed-Edom the Gittite 3 months. And the Lord blessed Obed-Edom and all his household. So sabi ng Bible, na natakot si David. And naging blessing ito, hindi lang sa kanya, kundi sa iba pang mga tao. Like for example, si Obed-Edom, binless siya. Bakit? Kasi napunta sa kanya yung ark for 3 months. Right? And ano yung point doon? Na ang point doon is kapag tayo nagkakamali sa Panginoong Diyos, o kapag tayo nagkakaroon ng mga pagkukulang, hindi dapat natin yon binabaliwala lang. Okay? Sabi nga ng Bible sa Lamentations chapter 3, sabi sa verse 19, you're turning to Ecclesiastes chapter 12, pero sabi po ng Lamentations chapter 3 verse 19, remembering mine affliction and my misery, the wormwood and the gall, my soul hath them still in remembrance and is humbled me. Sabi ng Bible, pinapaalalahanan niya yung sarili niya. This is Jeremiah speaking. Na sabi niya, pinapaalalahanan niya yung sarili niya ng mga pagkabigo, mga alalahanin niya sa buhay. Bakit? So that it humbles him. Dapat ganun yung ginagawa sa mga mistake. Hindi tayo dapat, alam niyo yun, as Christians, we should not dig down kung alam nating mali na yung ginawa natin. Right? We should be humble, and at the end of the day, we should afraid God. Kasi sabi nga ng Bible sa Ecclesiastes 12, dito po tayo magtatapos. Tingnan niyo po yung verse 13. Sabi po doon, let us hear the conclusion of the matter. Fear God and keep His commandment, for this is the whole duty of man. Sabi ng Bible na no matter what we do, kailangan i-honor natin yun. Kasi isipin niyo, kung titingnan niyo yung kaso ni Uzzah, it's really a very, very minute sin. Kung tayo nga hindi na nga natin iintindihin yun, kasi hindi na nga natin masyadong pinipay attention yung sinasabi ng Bible sa Exodus, sa Numbers, pero at the end of the day, pinapaalala sa atin ng Diyos na no matter kung gaano man kaliit yung commandment ng Diyos, we should be sensitive to it. Di ba sabi nga ng Bible, na kapag ikaw nagturo ka sa mga maliliit na mga tao na to, na sumuway sa maliliit na kautusan ko, di ba? Sabi ng Bible, hindi kanya i-bless. Sabi ni Jesus Christ, hindi kanya i-bless. So tayo mga kapatid, we should be very sensitive sa kung ano ang commandment sa atin ng Diyos. Let's pray, dear Heavenly Father, Lord, we thank you, Panginoon, sa araw po ito na pinagkaloob niyo po sa amin. We pray, Lord God, that this message, Lord God, would be a blessing to us, Lord. We pray that you help us, Lord, to serve you, God, with all reverence, Panginoon. Ay po nihiling pagaling niyo po kami, Panginoon, sa aming po mga karamdaman. Bless niyo po kami, Panginoon, sa Verity Baptist Church sa Cavite. Pagpalaan niyo po kami, Panginoon, sa aming po Solwin at fellowship this afternoon. In Christ's name we pray. Amen.